Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Ngayon ay October 3, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 10, verse 13 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itong Corazin at Bethsaida po, ito ang bayan na hindi tinatanggap ang mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, hindi nila tinanggap si Hesukristo. Ito namang Tiro at Sidon, ito yung malayong bayan na hindi pa nakakapakinig sa ating Panginoong Hesukristo o nakakakita ng kababalaghan na ginawa niya sa Corazin at sa Bethsaida. Ang Corazin at Bethsaida ay mga bayan po yan sa Galilee. At meron naman dito na Capernaum. Ito yung Capernaum. Ito naman yung kung saan tumitira ang ating Panginoong Hesukristo. Dito, mas lalong hindi rin siya tinanggap ng mga tao dito. Katulad ng sa Nazareth. Lahat ng mga kababalaghan niya na ginawa, yung mga preaching niya na sinabi doon, hindi pa rin sa kanila naniwala. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, nakawawa sila, mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum. Kasi kung narinig sana o nakita ang kababalaghan ng ating Panginoon sa Tiro at Sidon, sila ay nagdaramit na ng sako. Kumbaga ito yung patunay na nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan doon sa unang panahon. Magdaramit sila ng sako tsaka uupo sa abo. Pero itong Capernaum, sabi dito, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang Hades naman, ito yung lugar na kung saan bumaba ang ating Panginoon pagkatapos niyang mamatay. At doon binisita niya yung mga kaluluwa ng namatay bago pa dumating ang ating Panginoon. Sinabi niya rin dito, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ito ay sinasabi niya sa kanyang mga alagad. At ang mga alagad na yon ay ang ating mga kaparian hanggang sa ngayon. Kaya meron tayong dapat na responsibilidad na kapag nagpapahayag ng mabuting balita ang ating mga kaparian, maging tanggapin nawa natin ng bukal sa ating kalooban ang mabuting balita na sinasabi ng ating mga kaparian. Ang practical na application dito sa ating buhay ay katulad nito. Kung ang Capernaum ay kung saan
nakatira ang Panginoon. Ganun din naman kapag tinanggap na natin ang ating Panginoon sa ating buhay at patuloy tayong gumagawa ng kasamaan o kasalanan o mortal sin, magiging malaki ang magiging kaparusahan sa huling araw. Kaya kapag narinig natin ang tinig ng ating Panginoon, wag nating baliwalain. Sabi nga sa English, when you hear the voice of God, harden not your heart. Yun lagi nating maririnig dito sa lumang tipan, na maging malambot nawa ang ating puso sa pakikinig sa ating Panginoon. Ang atin lang lamang po ay kapag ang kahalagahan ng mabuting balita, na kapag lagi natin itong pinapakinggan, kahit sa tingin natin ay walang nangyayari habang ating pinapakinggan katulad nito, darating ang panahon na mayroong mga pangyayari sa ating buhay na bigla na lang itong magiging applicable sa ating buhay. Bigla na lang nating maaalala itong narinig natin na mabuting balita. At ang Panginoon mismo, dahil ito ay salita ng Diyos, ito ay makapangyarihan at ito ang magtuturo tayo sa atin sa tamang landas. Sabi nga ng ating Panginoon, Jesus is the life, the truth, and the way. Siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. Magkita-kita po tayo bukas ng Sabado. God bless po.